na ito. And thank you very much, Lord, dahil kami po ay body of Christ at kami po, Panginoon, ay iniimbitahan mo na lumapit po sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, Lord, dahil kahit online po ito, alam po namin nakikilos ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, para tulungan kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong mga salita. And dalangin ko nga po, Panginoon, na habang kami po ay tumatagal po sa iyo, tulungan mo po kami, Panginoon, na mas lalong tumatag at tumibay, Panginoon, sa aming relasyon, sa aming koneksyon, Panginoon, at ugnayan po sa iyo. Dalangin ko na ang lahat po ng mga nanonood at nakikinig, Panginoon, ay i-bless mo anuman pong mga concern, mga care, Panginoon, mga pinagdadaanan at pinagtatagumpayan. Ikaw po ang sumama sa kanila at pagpalain mo po sila sa lahat ng area, Panginoon, ng buhay po nila. And I pray, Lord, na sa lahat po ng pauwi, ingatan mo po sila, ayusin mo po ang mga biyahe, Panginoon, alisin mo ang mga aksidente, trahedya, Panginoon, aberya sa daan, and dalangin ko na makauwi, Panginoon, ng maluwalhati, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Yung mga nasa bahay din, i-bless mo po sila, i-surround mo ng mga angels, Lord God, yung mga tahanan po namin. And we decree and declare, Lord God, na lahat po kami na nakikinig, Lord God, ay pinagpala mo na, Panginoon, because we came, Panginoon. Kaya salamat po ng maraming sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, nung nakaraan, ang topic po na binigay po ni Lord sa akin nung linggo is yung about how to survive yung end times. Tapos yun nga, habang inaaral ko kasi yon, sobrang na kumbaga parang na sobrang alarming para sa akin na gano'n na pala yung mga nangyayari, lalong-lalo na po yung mga lumabas na po yung AI, gawa kasi na yung mga prominente na kilala nating preacher, ginagaya na rin nila, 'di ba? So, ikwento ko lang ulit na isang beses dito sa bahay, nakikinig ako ng preaching. Meron lang ako kinlik na preaching daw ni Billy Graham. Tapos yun nga, narinig ko boses talaga ni Billy Graham. Pero maya-maya, biglang napasabi ko ako kay Ate Mer, sabi ko sa kanya, hindi si Billy Graham to. Kasi parang iba na po, parang iba na yung sinasabi. Tapos parang nung sa kalagitnaan na, nag-iiba na yung boses. And yun nga, nung ni-research ko, meron pala talagang mga ganun na ngayon, na yung mga AI, para po sa benefit nila, tsaka sa mga kikitain ng mga channel po nila, ginagawa po nila kahit hindi talaga preaching ng preacher na to, ay ginagawan po nila ng video. Kaso, ang nangyayari, may mga mali po silang mga pinapangaral. 'Di ba? Kaya sabi po nung isang preacher, mag-ingat po tayo sa mga kumakalat po na videos ngayon. And yun nga po, to inform you, meron na pong mga nagawa kay Charles Stanley, kay Billy Graham, tapos po sa kay Miles Monroe, yung mga basta yung mga sikat po to deceive many. And 'di ba, alam naman natin, 'di ba, na ang taas ng mga regards natin sa kanila, lalong-lalo na dun sa mga kilala, kaya sila yung ginagaya. Kaya kung halimbawang wala kang discernment, hindi mo kilala yung boses nila, hindi mo kilala yung totoong turo nila, hindi ka familiar, 'di ba, sa mga doktrina na tinuturo natin, tas kunwari bago ka pa lang, parang hindi ka magiging aware na peke pala yon yung video na yon. Kaya ngayon parang ang i-share ko sa inyo, medyo basic siya, pero gusto ko kasi maging tayo dito, matibay. Gusto ko maging solid talaga dito tayo sa aspeto na to. And ito po yung pagbabasa po natin ng Bible. Yan. So ang title po ng message natin for tonight is How to Read and Understand the Bible. And salamat sa gumawa ng shout out sa gumawa ng PowerPoint ko dahil ang dami pong ginawa. Ayan, salamat sa iyo. And so how to read and understand the Bible. Ang verse po natin ay yung sa 2 Timothy 3:16 to 17. Sabi po diyan, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ayan. So sinasabi po dyan na ang Bible, napaka-beneficial niya kasi ang dami niya pong function, ang dami niya pong purpose. Ginagamit po siya sa pagtuturo, sa pagre-rebuke, sa pagwawasto, sa pagte-train, di ba? Para po yung servant ng Panginoon ay ma-equip talaga sa every good work na ipapagawa ng Panginoon sa kanya. Kaya ngayon, ang prayer ko talaga po sa bawat isa sa atin, sa bawat mga nakikinig, maging solido po tayo sa Bible. And yun nga po, hanggat maaari, wag po tayo na nagbabasa lang ng Bible sa tuwing scripture reading, o kaya naman nagbabasa lang ng Bible sa tuwing nasa church lang,
nawa po ang bawat isa po sa atin, kahit po nasa kanya-kanyang bahay po tayo, basahin po natin yung Bible po natin. Kasi napaka-beneficial po nito. And sabi nga po dito, ano po yung mga topic o pag-aaralan natin? Una, bakit ba napakahalaga ng pagbabasa ng Bible? Why reading the Bible matters, 'di ba? Kaya I encourage you pa rin na magbasa po tayo ng Bible. Kasi sabi nga diyan, the Bible is God-breathed and not just written by men but inspired by God. At kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay Kristiyano, at kung alam mo na inspired ng Diyos to, ang Diyos ang may akda nito, ang Diyos ang may padala nito, 'di ba? Hindi mo ba bibigyan ng importansya to, 'di ba? Knowing na tayo Christian tayo, ibig sabihin makakristo tayo, kinakailangan kung ano man yung sabihin ng Diyos, ano man ang galing sa Diyos, ano man ang inspired ng Diyos, tangkilikin natin, di ba? In order for us, di ba, na tayo po ay mas lalong tumibay. And naalala niyo yung sinasabi dyan na ang Bible daw is God-breathed. Tapos naalala niyo yung nung nilikha ni Lord si Eva at Adan, di ba, ang ginawa niya, katawan pa lang si Adan, di ba? Kumaga parang galing pa lang siya sa alabok. Tapos ang ginawa niya, hiningahan siya ng Panginoon, di ba? Parang binigyan siya ng hininga, okay? Sa pamamagitan ng paghinga sa kanya. And dito makikita ninyo na nung si Adan ay hiningahan ng Diyos, nabuhay siya. So therefore, same then daw po, every time na nakikinig tayo, nagbabasa tayo, 'di ba? Pinag-aaralan natin ang word of God na yung hininga ng Diyos, 'di ba? Yung kanyang buhay ay nai-impart sa atin kaya nabubuhay tayo. Kaya ang totoong Kristiyano, nabubuhay talaga siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Mag-heart nga po ang mga nagbabasa ng Bible diyan. Ayan. So, sunod naman, kaya ngayon ang profit or ang benefit ng Bible? Bakit napakahalaga nito? Kasi una, ito po ay nagtuturo sa atin kung ano ang tama. 'Di ba? The Bible is teaching us what is right. And so bakit natin kailangan pag-aralan, basahin, saliksikin ng Bible? Kasi nandyan ang tama. 'Di ba? Tama ang tinuturo po niyan. Kung kayo po, halimbawa, hindi naman sa kumbaga parang hindi naman syempre sa nilalahat ko. Kung tayo po kasi ay umaasa lang, for example, sa nakikita natin sa Facebook, sa social media, asa lang po tayo sa mga reels, 'di ba, ng mga preacher na napapanood natin. Maybe, 'di ba, some of them ay kumbaga parang hindi ko naman sinasabi na mali na, 'di ba? Pero kasi minsan may mga pagkakataon na yung mga turo ng mga preachers o ng mga tao ay may halo na. For example, ng sarili nilang opinion, ng sarili nilang culture, kung may culture yung church na yon. Pero ano ba ang totoong, kumbaga at tama na turo? Yun po yung turo ng Bible. Kaya naman kung ayaw po nating malihis, ayaw po nating maging mali, 'di ba, sa mga natututunan natin, let us go back to the Bible, 'di ba? Yan po ang talagang idinidiin po natin ngayong panahon na to, na para hindi po tayo ma-deceive, hindi po tayo maloko, 'di ba? Bumalik po tayo sa tama. Yun po yung Bible. Pangalawa, the Bible is rebuking us for what is wrong. 'Di ba? Yung Bible nagre-rebuke sa atin kung nagkakamali tayo. 'Di ba? Kaya ang totoo po talaga kapag nagbabasa tayo ng Bible, may mga times, 'di ba? Maraming mga pagkakataon masasaktan ka talaga. Kasi bakit? Tinatamaan ka eh. 'Di ba? Once na nagbabasa ka ng Bible, sasaliksikin niya talaga ang puso mo, tsaka buhay mo. Kaya minsan may mga pagkakataon, 'di ba? Kunwari, merong isang bold preacher, tapos biglang parang nasaktan tayo. Actually, hindi tayo nasasaktan sa mga sinasabi nila. 'Di ba? Nasasaktan tayo dun sa salita ng Diyos, 'di ba, na pinoproclaim nila. Kaya kapag ka ganon, 'di ba, bato-bato sa langit ang tamaan, magbago. Huwag magagalit, 'di ba? Huwag tayo ma-offend doon sa preacher, 'di ba? Instead, magbago tayo ng buhay. Okay? Pangatlo, correcting how to get right. Ayan, ito, yung tinatama naman ang buhay natin. And pang-apat, training us to stay right. Okay, hindi ka lang tinatama, kundi tinitrain ka pa para manatiling tama. 'Di ba? Kasi marami daw pong mga Kristiyano, pag tumatagal na, nagiging may tama na. 'Di ba? May tama sa isip, may tama sa sa utak, 'di ba? Pero kung gusto natin na maging stay right, maging maayos pa rin, ika nga ni Bishop, tumatanda ng
maayos, hindi tumatanda ng paurong, 'di ba? Ay kinakailangan magbasa tayo at mag-aral ng Bible. Okay po? And ngayon, sabi nga daw po, ang Bible daw po para daw po siyang GPS, 'di ba? Pag tayo may pupuntahan po tayo nowadays, ginagawa natin, gino-Google Map natin, gini-GPS natin. Nang sa gayon, makapunta po tayo dun sa lugar na pupuntahan natin. And same thing sa Bible. Every time po na nagbabasa tayo ng Bible, tuwing binubuklat po natin ito, itinuturo niya yung tamang landas, 'di ba? Napupuntahan natin, 'di ba? Kaya kapag nagbabasa ang isang individual, isang Kristiyano, isang tao ng Bible, 'di ba? Malabong maligaw po siya. Kaya kinakailangan po, in order na malaman mo yung direksyon ng buhay, huwag kang maligaw, continue to read your Bible. So, i-type po natin sa comment box, read your Bible. Yan, kung nakikinig pa po kayo, type nyo sa comment box, read your Bible. Okay? So, participate po tayo. Kaya, halimbawa, meron pong isang atheist, isa pong hindi naniniwala sa Diyos. Ang ginagawa niya po, kasi dahil nga galit po siya sa Bible, ang ginagawa niya po ay pinipilas niya po yung Bible. Tas minsan, ang ginagawa niya, pinapangpunas niya. Tapos ang ginagawa niya, yung parang sa CR po, yung parang pinapanglinis niya doon. Ganun siya kasama noon. Pero alam niyo ba, yung nung nasa Matthew siya, pinipilas niya yung Matthew. Nung nasa Mark siya, pinipilas niya pa rin yung Mark. Tapos nung nasa John na siya, tapos bigla niyang nabasa yung John 3:16, hindi niya magawang pilasin. Kasi bakit? Sobrang na-touch yung heart niya dun sa sinasabi ng John 3:16 na yon. Na ano yon? Yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Doon niya nalaman na meron palang nagmamahal sa kanya. Doon niya nalaman na meron palang isang tao na Diyos na naging tao, 'di ba? Na willing na mamatay para sa kanya, na nagsakripisyo para sa kanya. And doon siya na-touch. Kaya magmula noon, naging Christian siya, tumanggap siya sa Panginoon, at naglingkod siya sa Diyos. And alam nyo, ganun din po tayo. Whenever we encounter God sa scriptures at sa Bible, naiiba yung landas natin. Natutuwid tayo. Nalalagay tayo sa tamang daan. Kaya kung gusto po natin na yung buhay natin mailagay sa tamang direksyon, mailagay sa tamang daan, mailagay sa tamang sitwasyon, basahin po natin yung Bible. Kaya kung ikaw kapatid, naririnig mo tong tinig na to, naririnig mo tong boses na to, feeling mo naliligaw ka, feeling mo hindi mo alam yung gagawin mo, feeling mo nalilito ka, it's time to go back to the Bible. Basahin mo yung Bible mo. Buklatin mo yung Bible mo. Huwag mong hayaan na naaalikabukan yung Bible mo. Open your Bible. Okay? Kaya minsan may mga pagkakataon sa buhay po natin, ang akala natin hindi nagsasalita si Lord. 'Di ba? Suplado si Lord. 'Di ba? Parang ang iniisip natin hindi tayo kinakausap ni Lord. Pero ang tanong, binubuklat po ba natin yung Bible natin? Kasi sabi nga ni David Hernandez, 'di ba? Araw-araw, lagi-lagi gusto ng Diyos mangusap sa atin. Gusto ng Diyos kausapin niya tayo. Kasi yan ang original purpose niya. Hindi siya nag-establish ng religion. Hindi siya nag-establish ng samahan. Ang gusto niya is relationship. At pag sinabing relationship, you will talk to Him and He will talk to you. Diba? Two-way communication. Kaya mga kapatid, diba? So sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nasa OBS po, read your Bible. Pag-aralan po natin yan. And alam niyo po, mas nababawasan po ang ating problema, ang ating mga sakit ng ulo whenever we read your Bible. May mga pagkakataon yan po ang mako-compliment o mako-comment ko sa mga mapagbasa talaga ng Bible, sa mapag-aral talaga ng Bible. Most of the time, sila yung mga taong hindi mo na kailangang sawayin. Sila yung mga taong hindi mo na kailangang 2 beses pa, 3 beses pang sabihan. Kasi bakit? Mismong sila, nako-correct na sila, nawawasto na sila, naaayos na sila ng Bible. Kaya kung ayaw mong maging pasaway sa pastor mo o sa leader mo, 'di ba, sa mentor mo, open and read your Bible. Amen. Amen. Okay? So, pangalawa naman po na pag-aaralan natin ay common barriers to understanding the Bible. Ano ba yung mga barrier o mga hadlang para maunawaan natin yung Bible? Sa 1 Corinthians 2:14, sabi diyan, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. So,
barrier. Diyan pa lang sa verses na yan, barrier na yan. Na yung person daw, 'di ba, na walang espiritu ay hindi makakatanggap ng mga bagay na galing din sa espiritu. 'Di ba? Kasi ang Holy Spirit siya ang nagpapaliwanag, 'di ba, ng mga makalangit na bagay, yung mga bagay lalo na patungkol sa Diyos at patungkol kay Jesus. Okay? So ano-ano yung mga reasons bakit nag-i-struggle yung mga tao na malaman at maintindihan yung Bible? So makinig po tayo maigi ha. Number 1, yung spiritual immaturity. Ayan, bakit nag-i-struggle yung iba na magbasa at mag-aral ng Bible? Kasi meron pa silang spiritually immaturity. Hindi pa mature enough. Hindi pa po nag-grow kay Lord. Kaya in order na mas lalo po nating mabasa, 'di ba? Mas lalong maintindihan yung Word of God, kailangan mag-grow tayo, kailangan mag-mature tayo. Kaya nga kung halimbawang ikaw, hindi ka pa talaga nagbabasa ng Bible, challenge mo sarili mo, buklatin mo na yung Bible mo. Kung halimbawa, one chapter ka lang o one verse ka lang a day, yan, hilahin mo yung sarili mo. Gawin mong 2 chapters, 3 chapters, hanggang sa parami ng parami. And most of the time, sabi nga, ang mga may spiritual immaturity, they read with a worldly mindset. 'Di ba? Kumbaga parang nagbabasa sila pero worldly yung mindset nila. Ibig sabihin, nakatuon pa rin sa mundo, 'di ba? Akala nila ganito yung interpretation, 'di ba? Meron pa ring mga pagdududa, may mga question pa rin, 'di ba? Kaya hindi nila totally ma-comprehend, 'di ba? Kasi tayo nga, 'di ba, pag halimbawa, tayo alam natin 'yan. Kapag ang isang trabahador o working hindi buo yung kanyang loob at puso sa trabaho, hindi niya maintindihan 'yon, hindi niya maunawaan 'yon, hindi niya magets yung trabahong 'yon. 'Di ba? Ganun din yung sa klase o sa isang estudyante, pag hindi niya nilagay yung isip niya doon, yung puso niya doon, yung buong siya doon, 'di ba? Hindi niya mauunawaan yung tinuturo ng teacher niya. Pero pag tayo, ibinato natin yung sarili natin, ibinigay natin yung sarili natin kay Lord, ipanagkatiwala natin yung puso natin at buhay natin sa Kanya, siya mismo po yung tutulong sa atin na maunawaan yung salita ng Diyos. Kasi the way, 'di ba, to know the Bible is the way to know Jesus. Kapag halimbawa kinikilala mo si Jesus, maunawaan mo talaga yung Bible. Kasi nga, sulat niya yan para sa'yo. Love letter niya yan para sa'yo. Kaya naman, di ba, be open. Be open-minded, di ba, sa Bible. And sabi, lack of guidance. Bakit daw yung iba nag-i-struggle na unawain yung Bible? Kasi walang nag-guide. Kaya that's the reason why, blessed po tayo kung may mga pastor tayo, blessed tayo kung may mga nagwa-one-to-one sa atin, blessed tayo kung may mga leader tayo, blessed tayo kung may Bible study tayong mga naatenan, may mga fellowship, 'di ba, na kinabibilangan, 'di ba? Blessed tayo noon. Kasi ibig sabihin, merong mga nag-guide sa atin, 'di ba? Kaya ilagay niyo nga sa comment box, we are blessed, 'di ba? We are blessed, 'di ba? So blessed ka kapag may mga nag-guide sa iyo, 'di ba? At saka hindi nila alam kung saan sila kasi magsisimula. Pero kapag merong mga nagtuturo, merong mga nag-guide, 'di ba? They will know, 'di ba? Where and how to start. Okay, pangatlo naman, wrong motivation. Ayan, kaya minsan nag-i-struggle ang isang tao sa pagbabasa ng Bible kasi wrong yung motivation niya. Ano ba ang motivation mo para sa pagbabasa mo ng Bible? Para lang ba to malino? Ano ang motivation mo? Para ba makipagdebate? Para ba sabihin na mas magaling ka sa ibang mga leader? Mas magaling ka kaysa kila bishop, kila pastor, kila apostol Carillo, di ba? Kung yun ang motivation mo, hindi mo mauunawaan talaga ang Bible. Ang Bible po, kaya siya ginawa is for us to be like Jesus. Kaya siya ginawa, di ba? Kaya pinarating siya sa atin ay para tayo ay maging kawangis at kagaya ni Jesus, na habang nananalamin tayo sa Bible, nagre-reflect na po yung image ni Jesus sa atin. 'Di ba? And sabi nga, maraming mga tao kasi, they treat the Bible like a textbook. 'Di ba? Na parang simpleng libro lang. Nakakala mo parang Harry Potter lang, na libro, na novel, o kaya naman mathematics, o kaya science. Oo, yung Bible, higit pa siya sa science, higit pa siya sa mathematics, 'di ba? Actually, yan nga ang simula ng lahat. 'Di ba? Pero yun nga, ang pinaka talagang nakakatuwa sa Bible ay yan ang love letter natin sa Diyos, na galing sa Diyos, 'di ba? Love letter natin yan. Kaya kung halimbawang gusto mong malaman gaano kakamahal ni Lord, gusto mong malaman paano siyang nagsakripisyo para sa iyo, 'di ba? Basahin mo yung Bible. Tas meron nga akong narinig pala na isang preacher
na paano mo daw babasahin at pag-aaralan yung Bible. Natuwa ko dun sa sinabi niya na dapat daw, there are times, oo, binabasa natin yung Bible chapter by chapter o kaya naman verse by verse, pero why not daw basahin natin yung Bible as a love letter? 'Di ba? May mga pagkakataon kasi po na binabasa natin yung Bible, 'di ba? Portion lang kasi syempre makapal naman talaga yung Bible eh. 'Di ba? Talagang marami na pag-aaralan. Pero pag halimbawa daw kasi in love ka dun sa author, in love ka kay Jesus, hindi ka talaga matitigil sa pagbabasa ng Bible. Kasi 'di ba halimbawa kapag nga daw kunwari yung kasintahan mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo o yung honey bunch mo, yung asawa mo, nagbigay ng love letter sa'yo, babasahin mo ba siya sentence by sentence? Itong sentence lang muna ng love letter niya yung babasahin ko, bukas na yung iba. O kaya yung gitna lang, bukas na yung iba. Di ba hindi? Pag ikaw nagbabasa ka ng love letter, excited ka. Excited kang matapos hanggang dulo. Di ba? Tatapusin mo. And there are times, ganun din daw tayo sa Bible. Kapag tinreat natin siya as love letter from the Lord, sobrang may excite talaga tayo every time we read it. Di ba? Kaya dapat po, i-ano natin siya, i-treat natin siya bilang love letter. Kaya i-type nyo nga sa comment box, love letter. Yan ang Bible. Love letter siya ni Jesus, ng Diyos para sa atin. Kaya basahin mo siya ng buo. Basahin mo siya ng may excitement. Basahin mo siya na atat, tuwang-tuwa ka, di ba? Hindi yung boring na boring, di ba? Kaya sabi nga, some read the Bible just to argue or post quotes online. Di ba? Sino nagbabasa ng Bible para lang may maipost? O kaya naman para gumaling sa pag-argumento. But they miss the transformation God wants to bring. Ang purpose ng Bible ay mabago ka. Ang purpose ng Bible ay maayos ang buhay po natin. Kaya naman, yon ang asamin natin. Yon ang naisin po natin. Okay po, hindi lang para may i-post. Di ba may ganun nga rin po akong realization na oo nga, no, kaming mga pastor, prone kami sa ganun, na magbabasa lang kami ng Bible dahil may ituturo lang kami. Pero di ba, tinuruan kami ng Panginoon na hindi. Dapat magbasa ka ng Bible kasi gusto mo akong makilala, gusto mo akong makausap, di ba? Hindi dahil may ituturo ka lang. And ganun din sa atin, sa bawat mga nakikinig, sa mga leader dyan, sa mga elders, di ba? Sa mga matatagal na sa Panginoon. Minsan may mga temptation na ganun na magbabasa tayo dahil Sunday school teacher tayo. Di ba? Hindi. Dapat magbabasa tayo kasi gusto natin makipag-ugnayan sa Diyos. Amen! Amen. Ayan. And then, how to read and understand the Bible properly. Paano bang mauunawaan ang Bible properly? So, isa-isahin natin. Una, read it prayerfully. Okay? So, again, kahit basic to, binabalik lang po tayo ng Panginoon dito. Nililinaw niya na kailangan ito po yung gawin natin sa pagbabasa ng Bible. At sa mga bago naman po, i-take notes nyo po to, ilagay nyo sa kwaderno nyo, ilagay nyo po sa mga notepad, sa tablet nyo po o sa cellphone para pag nagbasa na kayo ng Bible mamaya, may apply nyo na. Okay, una, read it prayerfully. Sabi nga ng Psalm 119 verse 18, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Ayan, so prayer yan, di ba? Na pinagpe-pray niya na i-open ng Panginoon yung kanyang mata, di ba? Para makita niya yung gawa, 'di ba, ng Panginoon sa kanyang batas. And sabi nga, pray before reading at may sample, 'di ba? Yan yung pwede mong ipag-pray na, Lord, speak to me through your word. 'Di ba? Kasi pag nagbasa ka ng Bible na hindi ka nag-pray, ay mahirapan ka. 'Di ba? Kaya minsan antok na antok ka sa pagbabasa ng Bible, parang tinatamad ka, parang boring para sa iyo kasi hindi mo pinagpe-pray. Kaya mamaya, pag nagbasa ka ng Bible, agad-agad, pag nagbasa ka ng Bible, pray ka. Okay? Na Lord, open mo po yung eyes ko, maunawaan ko po to. Nawa po talagang kausapin niyo po ako. Yan, sa pamamagitan nito. Okay? And then pangalawa, read it contextually. Ayan, sabihin nyo nga sa sarili nyo, contextually. Ayan, read it contextually. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Sa Acts 17:11, may mga grupo ng mga tao dyan na mamamangha kayo. Ang tawag sa kanila ay Bereans. Kasi itong mga katangian ng mga tao na to, they examine the scriptures every day. Nakakatuwa sila kasi hindi lang sila nakadepende sa anong tawag doon sa mga turo ng pastor
o turo ng mga apostol, ng mga teachers nila, kundi pag-uwi nila ng bahay, pinag-aaralan talaga nila 'yon. Ini-examine talaga nila 'yon. Kaya ito daw yung dapat natin na kumbaga parang i-adapt, 'di ba? Na pagka-uwi natin ng bahay, tapos ng preaching, pagkatapos ng Bible study, ang gawin po natin, i-check natin, 'di ba, sa mga Bible natin, 'di ba? Para nang sa gayon, malaman natin, oo nga no, tama ba 'yon o hindi, 'di ba? And ito daw po yung mga dapat na itanong. Kapag nagbasa ka ng Bible, ito yung mga itatanong mo. Who is speaking? Sino ba yung nagsasalita? Si Paul. 'Di ba? Sino ba yung audience? Yung mga early church. 'Di ba? What's the context? Ito yung time na inuusig na sila. 'Di ba? Kasi sabi nga diyan, don't take verses out of context. Minsan kasi tayo, basa lang tayo ng basa, claim lang tayo ng claim ng Bible verses, pero hindi natin alam ano nga ba yung konteksto. For example nga daw, ang sample dyan, yung I can do all things. Maraming mga tao, kunwari, ginagamit nila to sa basketball. Di ba? Magba-basketball game sila, kunwari, maglalaro sila. Tapos ang i-claim nila, I can do all things through Christ. Pero kung totoosin, yung verse na yon, it's about enduring trials. Na for example, meron kang problema, meron kang pagsubok, pwede mong i-claim yon. Di ba? Na I can do all things through Christ, which strengthens me. Hindi yung magbabasketball ka lang, magche-chess ka lang, I can do all things through Christ, magbabadminton ka lang, hindi naman masama yung ganon. Pero wag ka namang masyadong diyan, di ba? So gets nyo ba? Kailangan basahin natin yung konteksto, pag-aralan natin. For example, bibigyan ko rin kayo ng example, yung yung mga gumagamit po ng ng mga verses na ito sinabi ni Paul, yung mga babae daw manahimik lang sa church. Hindi dapat mag-preach yung mga babae, 'di ba? Parang ginagamit pa nila yung sinabi ni Paul na dapat daw tumahimik lang yung mga babae. Pero kapag kasi pinag-aralan mo yung konteksto na yon, ang sinasabi ni Paul doon, yung mag-submit sila kasi sa mga leaders nila. Nung unang panahon kasi, yung mga babae, gumagawa daw ng ingay, tas hindi daw nagsasubmit sa kanilang mga asawa. Kaya sinabi ni Paul that time na yun nga manahimik yung babae. Pero hindi mo siya pwedeng i-relate o ibato dun sa mga woman preachers ngayon. Kasi ang dami kayang woman preachers na anointed, na ginagamit ng Panginoon. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Vlad Sabchuk, nakakatuwa yung sinasabi ni Vlad Sabchuk tungkol sa women preachers, na yung iba kasi hindi believe sa mga preachers na babae. Ang sabi niya, pag ikaw ba nalunod ka sa dagat o nalunod ka sa swimming pool, mamimili ka pa ng magliligtas sa'yo kung lalaki o babae? Sagot, pag-isipan nyo maigi. Di ba hindi na? Di ba hindi ka na choosy? Uy, kailangan lalaki yung magligtas sa akin. Help, help. Is there any boy here? Is there any man here? Di ba? Hindi na. Di ba? Kung sino man yung marunong, di ba? Talagang magligtas ay talagang yun ang yun ang hahawakan mo yung kamay. Di ba? So naiintindihan nyo? Ganun din. Ginagamit din ng iba na lasinggero, yung sinabi ni Paul kay Timothy na kung uminom ka ng alak, 'di ba? Pero kung pag-aaralan mo yung konteksto noon, ang sinasabi kasi ni Paul doon, parang for medicinal purpose. Kasi si Timothy, madalas sumasakit ang tiyan niya. Kaya sinabi yun ni Paul, 'di ba? Kasi yung iniinom nila na yon during that time is pwedeng makapagpainit sa kanyang tiyan na mag-cause para gumaling yung kanyang tiyan, 'di ba? Yung iba, para makapaglasing sila, sabi ni Paul, yan, mag-wine daw, 'di ba? Tapos gagamitin din yung Jesus, turn water into wine. Si Jesus nga, yung tubig ginawang alak, 'di ba? Kaya cheers. Toast tayo diyan, 'di ba? So parang may mga verses pa sila, 'di ba? Pero ang sabi nga diyan, read it contextually. Amen. Amen. Okay? So, yun. And then, letter C, how to read and understand the Bible properly, read it obediently. Ayan. Dapat pag nagbasa ka ng Bible, maging ready ka na na sundin to. 'Di ba? Dapat i-ready mo na yung sarili mo na kapag nagbasa ka ng Bible, ano man yung babasahin mo doon na mensahe ng Panginoon para sa iyo ay susundin mo. Kaya halimbawa, nabasa mo, mahalin mo ang iyong asawa. Ay talaga naman, susundin mo yan. Di ba? Mahalin mo ang iyong kapatid o kapwa.
Ay talaga naman, susundin mo yan. Di ba? Eh ngayon, napagawi ka na dun sa mahalin mo ang iyong kaaway. Boom! Diba? Biglang sinarado yung Bible. Hindi dapat ganun. Okay? Read it obediently. Ibig sabihin, kung alam mo na utos ng Panginoon, pinag-uutos niya, talagang mandate niya, commandment niya, ay ay dapat sundin natin. Di ba sabi nga, meron daw ni-release ang Panginoon na word na patunay, paano daw malalaman kung ang isang Kristiyano o isang tao mahal si Lord? Paano kaya? Yan. Di ba sabi ng Bible, if you love me, do my commandments. Obey my commandments. Kaya tayo din, kung mahal natin ang Panginoon, we will obey Him. Di ba? Kung ano man yung sinasabi dito sa Bible, di ba, ay i-obey natin. Kung ano man yung sabihin dyan, di ba, maniwala tayo, manampalataya tayo, mag-pray tayo, di ba? Yun ang sinasabi, i-obey natin. Kasi sabi nga ng James 1:22, do not merely listen to the word, do what it says. Okay? Sabihin nga natin, do what it says. I-type natin sa comment box, gawin. Yan. Sabihin natin, gawin. I-type natin, gawin. Sabi, understanding comes more when you obey. Diba? Naalala ko noon, si Pastor Mon, lagi siyang may sinasabing ganon. Yung sabi, ano daw ang nauuna sa alphabet, O o U? 'Di ba? O o U. 'Di ba? May maraming mga sumasagot, opo, opo. Ganon din daw po sa pagbabasa ng Bible. Kailangan para maunawaan natin, in order for us to understand the Bible, i-obey daw muna natin. 'Di ba? Kaso minsan, ang gusto ng iba, maunawaan muna nila bago nila i-obey. Pero sa salita ng Diyos, iba. Pag the more you obey it, the more na mauunawaan mo, kaya pala, ito pala yon. 'Di ba? Kaya pala ako sinasabihan ng Diyos na magpatawad kasi benefit ko rin pala yon. Kaya pala sinasabi ng Diyos na magpatawad ako kasi gagaling pala ako pag nagpatawad ako. 'Di ba? Ganun yon. Sabi, truth applied becomes truth understood. 'Di ba? Kapag ang katotohanan in-apply, magiging katotohanan siya na nauunawaan. Okay? Kaya yun, tatandaan natin, apply, 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 obey, 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 gawin, gawin, gawin. Okay? So, wag mo na siyang basahin kung hindi mo rin lang naman gagawin. We need to obey it. And laging yung tatandaan yung laging sinasabi nila Bishop mo, ng mga pastor nila natin sa atin, di ba? Nila Bishop Paul, di ba? Na merong pagpapala saan? Sa pagsunod. At merong pagpapalo sa pagsuway. Kaya kapag sumusunod tayo, may pagpapala. Kaya mag-heart nga ang mga gusto ng pagpapala, mag-heart ang mga gusto ng pagpapala. Diba? Kaya naman, kung gusto natin ng blessing, i-obey natin yung Word of God. Amen! Amen! Ayan. Kaya naman, di ba parang kapag daw ito, halimbawa tayo daw po ay nagbabasa ng Bible pero hindi natin ina-apply, para daw tayong tao na nananalamin tapos may nakitang toothpaste sa bibig tapos pag alis hindi man lang tinanggal. 'Di ba? May nakitang dumi sa muka pero pag alis hindi man lang tinanggal. 'Di ba? So ganun din daw tayo. Kapag po nagbabasa tayo ng Bible, nananalamin tayo ng Bible pero hindi natin sinunod, so parang ganun din. Kaya dapat po pag nagbabasa tayo ng Bible, we obey it. Talagang sinusunod natin. 'Di ba? In order for us, 'di ba, na mapagpala tayo ng Panginoon. Alam nyo, itong tinuturo ko to, hindi ko trip lang to. Hindi to nagkataon lang, trip ko lang na ituro to. Talagang ito yung sinasabi ng Bible. 'Di ba? Na talagang basahin natin 'yan kasi dito tayo magiging close kay Lord, dito tayo maitatama, dito tayo pagpapalain, dito tayo aayos, dito tayo magiging malakas, masigla, matatag, 'di ba? Naalala niyo yun nga yung kapag daw ang tao, 'di ba, nagbabasa ng Bible at gumagawa nito, para daw siyang tao na nagtatag ng bahay sa batuhan. Na kapag dumating ang bagyo, hindi siya mabubuwag, hindi siya matutumba, hindi siya madedestroy. Kasi bakit? Nakatanim siya sa batuhan, nakatanim siya sa matibay na pundasyon. And alam niyo, sa lahat po ng mga nakikinig natin ngayon, kumakatok si Lord sa atin. Gusto niya maging matibay tayo.
Gusto niya hindi tayo sumuko sa mga pinagdadaanan, sa mga pagsubok, sa mga problema natin. Gusto niya maging victorious tayo. Gusto niya maging overcomer tayo. Kaya naman ano ang sikreto? Itanim natin, itatag natin yung ating buhay sa salita ng Diyos. 'Di ba? Ayaw po natin na may nababalitaan tayong sumuko na. Ayaw natin na may nababalitaan tayo na tumalikod na sa Diyos. Ayaw natin na may nababalitaan tayo nagpakamatay. 'Di ba? Kasi merong paraan para lumakas, merong paraan para tumatag, merong paraan para mapagpala, at yan ang sumunod sa Biblia. Open your Bible. Huwag po natin hayaan na maalikabukan lang. Open your Bible and read it. And ano-ano yung mga tools na pwede natin gamitin para mas lalo pong intindihin yung Bible. Sabi kasi ng Proverbs, in all your getting, get understanding. Ito po yung mga sample, di ba? Practical po to. Pwede po kayong mag-iba-iba ng translation. Kung halimbawa, matagal ka na kay Lord, di ba? Lagi ka na lang NIV. Next time, o kaya next year, try mong mag-NLT. O kaya naman Amplified. O kaya naman NASB. O kaya naman Tagalog. Di ba? Nang sa gayon, mas lalo mong maunawaan yung Bible. Sunod naman, pwede kang, kung mapera ka naman, bili ka ng study Bible. Bili ka ng commentaries, di ba? Para mas napapag-aralan mo. Kasi dyan sa mga study Bibles na yan and commentaries, andyan po yung mga paliwanag, di ba, ng ating mga verses. Tapos, pwede kang bumili ng devotional guides, kagaya ng Our Daily Bread, yung YouVersion plans. Alam niyo po, hindi na mahirap yan ngayon kasi kahit sa application, kahit sa mga tablet, pwede po tayong mag-install ng mga yan. And syempre, pwede rin po tayong sumali sa mga Bible study groups, 'di ba? Sa mga light group natin, sa mga churches natin, lahat po ng mga nakakarinig ng boses na to, kung tinanggap po natin si Lord, mag-church po tayo sa linggo. Yan, kasi gusto niya na lumapit tayo sa Kanya. Go to church sa Sunday, okay? Para mas maunawaan nyo, mas maintindihan nyo po yung salita ng Diyos. And every Tuesday, iniimbitahan ko na kayo every 7 p.m. Every Tuesday, nandito po ang online Bible study. So, pwede po kayong lumahok dito. Online lang naman, walang ka-effort. Kahit nasa bahay, pwede kang matuto. And magkaroon ng mentor. Dapat may mentor po tayo. Gano'n ka man katagal kay Lord, dapat may nagme-mentor pa rin sa'yo. And yung mga verse mapping naman na tinatawag, pwede mo rin daw gamitin to para mas makapag-aral ka ng Bible. Tatandaan mo yung SOAP na term. SOAP, okay? Una is yung scripture, pag-aralan mo yung scripture. Halimbawa, John 3:16, for God so loved the world that He gave. Yan. Tapos sunod, i-observe mo. Sino ang nagsasalita? Ano ang sinasabi ng Panginoon? Para kanino? Ano ang ipinaparating? Di ba? I-observe mo. Tapos letter A, itanong mo sa sarili mo, paano kong i-apply ito? Ano ang dapat kong sundin dito? Okay? At pang-apat, ipag-pray mo. 'Di ba? Pwede mong ipag-pray na, kunwari sa John 3:16, Lord, pray ko po na sa pamamagitan po ng verse na to, marami pong mga maligtas, 'di ba? Marami pa pong maniwala sa iyo, 'di ba? Nang sa gayon hindi po sila mapahamak, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kasi kahit po scriptures and verses, pwede natin yan ipag-pray. Okay? So matatapos na po tayo. Last na lang to. Ano po ang resulta ng pagbabasa at pag-unawa ng Bible? Sabi ng Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, then you will be prosperous and successful. Ayan, ano daw mangyayari? Magiging prosperous tayo at magiging successful. Ano-ano yung mga benefit, 'di ba, ng pagbabasa ng Bible? Una, magkakaroon ka ng clarity in decisions. Magiging klaro, magiging maayos, magiging malinaw ang mga pagdedesisyon mo. Hindi ka confused, hindi ka yung parang nalilito, 'di ba? Magiging maayos 'yan. Pangalawa, magkakaroon ka ng kalakasan, 'di ba? Every time na magkakaroon ka ng pagsubok, dadaan ka ng trials, testing, kakaroon ka ng lakas, hindi ka manghihina kasi nagbabasa ka ng Bible. Kaya nga 'di ba si Ate Mer, Pastor Mer, lagi niyang pinapaalala yun sa atin, na ang taong yung ang tagal ma-discourage, ibig sabihin hindi nagde-devotion yun. 'Di ba? Kasi samantalang ang mga taong yung pag na-discourage, bangon agad, yun yung mga nagbabasa talaga ng Bible, nag-aaral. Kaya wag mong hayaan, 'di ba, na manghina ka, gawin mong supplement, gawin mong vitamins, gawin mong pang-araw-araw na pagkain ang Bible. Pangatlo, victory over sin. Kung gusto mo na magkaroon ng tagumpay diyan sa kasalanan na yan, ay dapat basahin natin ang Bible. Sabi nga di D.L. Moody, ang kasalanan, mamimili ka daw. Ang kasalanan daw ang
mag-aalis sa'yo sa Bible o ang Bible ang mag-aalis sa'yo ng kasalanan. Diba? So mamimili ka lang. Diba? Dapat ang Bible ang tutulong sa'yo para maalis ang kasalanan. And last na lang, magkakaroon ka ng direction for life. Ayan, so hindi ka maliligaw. Kaya I pray na sa bawat mga manonood, nakikinig nito, diba? Hindi na po tayo maligaw, hindi na po tayo malito, hindi na po tayo malungkot basta-basta, kundi maging malakas at matatag tayo through reading and understanding the Bible. Okay? So in conclusion, ano ang sinasabi dyan? Don't just read the Bible to finish it. Read it to be changed by it. Ayan. So screenshot nyo yan, i-my day nyo yan, itatak nyo yan sa inyong mga bilbil. Ayan. So read it to be changed by it. Okay? Kaya ang application po nito, pwede nyong simulan sa mga bago po natin dyan. Start nyo muna with 10 minutes daily. At least consistent. Diba? Minsan kasi pag kunwari, biglaan. Diba? Parang sa pagbubuhat, parang pag sa pag-gym, pag nag-20 kilo ka agad, bukas ayaw mo na. Diba? So, huwag mong biglain. Diba? Paunti-unti, yan, basa tayo ng Bible. So, use a reading plan. Pwedeng Matthew ka muna, pwedeng Proverbs ka muna, o Psalms ka muna, yung mga madadali muna. Yung ibang mga pastor, they suggest yung Book of James. Ayan, kasi madali lang intindihin yon at konti lang yung mga chapter. Okay? Sunod, join a small group. Yan. Mag-join ka talaga ng small group. Tsaka join a church. And last, ask the Holy Spirit to be your teacher. Yan. To be your teacher. Ask the Holy Spirit to be your teacher. Ibig sabihin, magpe-pray ka sa Kanya. Okay? So, yun lang po ang topic natin for tonight. Yan. Palakpakan natin si Lorette.